umaga na magigising ka tuwing umaga. Wow, you may worship God because of another day of your life. Blessing, no? Every gising is a blessing. Marami hindi na nagising. At marami matagal nang nakahiga. No, ayaw bumangon kasi nga hindi na makabangon. May mga sakit. Meron silang karamdaman na hindi na nila kayang bumangon. Pero panalangin natin sila, kahabagan natin, no? Kasi tayo ay ibinabangon pa tuwing umaga ng Panginoon. Okay? Wala man tayong maraming pera, mga kaibigan. Hindi yun ang basihan ng buhay. Life is not a race. Hindi karera yung buhay kasi may mga tao na they base their life on others. Kung ano yung meron yung iba, kung ano nararating ng iba, hindi natin alam. Talaga bang masaya sila sa buhay nila? Habol sila ng habol ng mga bagay na gusto nilang makamit. Pero deep inside, no, kulang yung saya nila. Kapag ang puso natin pinananahanan ng Panginoon, okay, ni Kristo, iba yung saya. Meron tayo. Totoo yan. Kasi ang sabi ng Panginoon, I have come that you may have joy. That your joy may be complete. Yan ang sabi niya eh. Kapag may Kristo tayo sa buhay natin, hindi tayo naiinggit. Hindi tayo nakatingin sa kung ano meron ng iba. Ang tinitingnan lagi natin, pataas. Yan. Lagi tayong tumitingala at nagpapasalamat. Gayahin natin ang manok. Alam niyo yung mga manok? Pag nakatanggap sila ng kahit tubig lang, pag uminom sila ng tubig, tumitingala sila, di ba? Nagpapasalamat yun, yung mga manok. Sabi nila, thank you Lord, nakainom ng tubig. Tayong mga tao dapat ganoon din. Matuto tayo magpasalamat sa Panginoon. Ano man ang mayroon tayo, di ba? Sabi niya, be content with what you have. For I will never leave you nor forsake you. Sabi ng Panginoon niya, Hebrews 13:5. Be content with what you have. Tapos sasabihin mo, wala nga ako ano bang meron ako? Hindi mo ba mabilang kung anong blessing meron ka? Okay. Umpisahan natin sa katawan. Anong meron tayo na yung iba wala? Paningin. Nakakakita ka. Yung iba bulag. Pandinig. Nakakarinig ka. Yung iba bingi. Dila or bibig na nakakapagsalita. Diba? Nakakapagpuri ka, nakakaawit ka. Okay? Yung iba, wala. Hindi nakakapagsalita. Ilong. Diba? Kahit pango ang ating ilong. Thank God, meron akong magandang ilong. Sabihin mo yan, magandang ilong. Yung iba, hindi nakokontento, nagpaayos ng ilong, anong nangyari? Lalong nasira ang kanilang ilong. Kasi hindi nakokontento. Sabi ng Panginoon, be content with what you have. Okay? The Lord is not just talking about material things na nahahawakan natin, but ourselves. Iyon ang meron tayo eh. Diba? Wala naman tayong maraming pera, pero sabi ng Panginoon, makontento ka. Binigyan kita ng ilong, kahit na flat yan, nakakahinga yan ng maayos, nakakasinghot,
ng hangin, nakakaamoy ng mabango at mabaho. Bakit mo pa babaguhin? O anong nangyari? Diba? Nasira. Buhok. Diba? Yung iba, kalbo na. Tayo, praise God. Medyo may mga puti-puti man yan. Thank God, may buhok pa. Diba? Dumagdag pa nga, may balbas pa. May kilay pa. Bagamat lumalabo ang mata, meron namang salamin. Pero, ang mahalaga, marunong tayo magpasalamat. Ano pa? Kutis. Diba? Balat. Pasalamatan natin. Kamay. Paa. Diba? Yung iba, putol ang kamay. Pinanganak, putol ang kamay. Yung iba naman, napahamak, naputol ang kamay. Tapos paa na, wala ng paa. Mayroon yung kwento, di ba? May isang anak, reklamo ng reklamo. Wala daw siyang sapatos. Nung binili ng sapatos, nagreklamo pa rin. Pangit daw. Hindi raw Nike o hindi yung uso. Sabi ng magulang, anak, magpasalamat tayo sa Panginoon. Meron kang sapatos. Tapos niyaya niya yung bata sa harap ng simbahan. Pinakita yung isang bata. Walang paa. Tingnan mo siya, hindi na siya makapagsuot ng sapatos. Wala naman siyang paa. Ikaw, may paa ka, may sapatos, nagreklamo ka pa. Diba? Minsan ganun tayo Ang layo-layo ng tingin natin. No? Masyado natin tinitingnan yung meron yung iba. Hindi natin na-appreciate yung meron tayo, no? Nagkaloob ng Panginoon sa atin. Diba? Kapag tayo'y grateful sa Panginoon, sa kung anong meron tayo, lalo na, hindi man material na bagay, itong katawan natin, kalusugan natin, at tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Alam nyo ba, lalo tayong iingatan ng Panginoon. Lalo niya tayong bibigyan ng malusog at mahabang buhay. Malusog na katawan, mahabang buhay. At kung dumating man sa punto na hindi man humaba ang buhay natin at kalooban ng Diyos ang lahat ng bagay, na sa Kanya naman talaga nakaakda ang lahat. Our time is in His hand, di ba? Magpapasalamat pa rin tayo. Okay? Kasi may mga panahon at taon na tayo ay nag-enjoy din sa Kanyang biyayang ito. Tandaan po natin, mga kaibigan, ang banal na Espiritu ay nananahan po sa atin. Kaya dapat nating iniingatan ang ating katawan. Dahil ito ay templo ng Diyos, ang ating katawan. This is His temple. Okay, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you. Okay? You were bought at a price. You are not your own. Therefore, glorify God with your bodies. Ingatan natin, katawan natin. Paanong pag-iingat? Di bigyan natin ng maayos na pagtulog, ehersisyo, di ba? Tama rin naman yung nagpapaganda tayo, di ba? Nililinis natin, pero wag na nating papalitan. Okay? Be content with what you have. Sabi ng Panginoon, di ba? I will never leave you nor forsake you. Wag mo nang baguhin yung ilong mo. Di ba? Wag mo nang baguhin yung lips mo. Ang ganda-ganda ng lips mo. Pinaayos mo, nilagyan mo ng gano'n, nagmukha ka tuloy di ba? Nagmukhang uso ng, ano ba yun? May mga nagpapaayos pa ng labi na pinapakapalan, hindi naman bagay. At ito pa, mga kaibigan, hindi lahat ng uso, nababagay sa lahat ng tao. Okay? Hindi lahat ng kung anong takbo ng mundo
Kaya gagayahin natin. Ayaw ng Panginoon noon, di ba? Ano sabi ng Romans 12:2? And be not conformed to the pattern of this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Yan. Kaya hindi lahat ng bagay na nakikita natin sa paligid natin naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi Minsan si Satanas yan. Dinidisip niya yung mga tao, no? Na sinasabing, bagay sa iyo to, magpatato ka, ganyan. Ito namang iba, nagagaya. Again, Romans 12:2. Payo ng Diyos sa atin ito through Apostle Paul. And be not conformed to the pattern of this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. Hindi lahat ng nakikita natin pwede natin gayahin. Kailangan basahin din natin ang aklat, ang salita ng Panginoon. Nandun ang karunungan, at kaalaman. Kapag hindi natin binabasa ang Bible, hindi natin maintindihan ang mga patungkol na kalooban ng Diyos. At saka hindi natin maintindihan kung ano yung plano niya sa atin. Diba? Kasi doon nakatago ang karunungan at kaalaman. Magkaiba yun, Yung kaalaman at karunungan. Wisdom and knowledge is different. Okay? Ano ang wisdom? Wisdom is ganito. Ang wisdom ay kung paano mo gagamitin ng tama ang iyong kaalaman. Okay? Okay. Ganyan yan, Iba yung wisdom, Kasi yung wisdom, mataas ang antas nun sa kaalaman. Kaalaman, madali lang, Alam mong magluto. Okay? Alam mong magbisikleta. Alam mo ang math. Okay? Alam mong kumanta. Okay? Alam mong tumula. Pero yung wisdom, kahit paano gagamitin ang kaalaman mo sa tamang paraan. Okay? Gets ba natin? Okay. So, sinasabi ko ng kaalaman at karunungan ay nakatago sa salita ng Panginoon. Colossians 2:3. Okay? Galing sa Panginoon ang ating mga kaalaman. In Him who are hid all treasures of wisdom and knowledge. Okay. Colossians 2:3. Basahin nyo, makikita nyo. Sa Kanya nakatago ang lahat ng kaalaman at karunungan. Sa Kanya, in Him who are hid all treasures of wisdom and knowledge. Ayun. Sa Kanya nakatago ang lahat ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman. Yan. Okay? So, kaya mga kaibigan, basahin po natin ang salita ng Panginoon at makikita natin doon, matututunan natin yung ating ding patutunguhan, no? Yung buhay natin dito sa mundo, maigsi lang. Biyaya lang ng Panginoon kung tayo'y mabubuhay pa ng aabot ng 100 taon. Kagaya ng lola ko ngayon, no? Magsa-celebrate siya ng 100 years this Christmas. Ka-birthday niya pa si Jesus. Okay, December 25. Okay. So, yun. Biyaya ng Panginoon na mahaba ang kanyang ibinuhay dito sa mundo. Kasi ang lola ko ay napakabait. Nag-alaga ng maraming apo. Kasama na ako. Kaya marahil ay binibiyayaan siya ng mahabang buhay. Okay? So, kaya alamin natin kung ano yung ating katayuan sa harap ng Diyos, ng Panginoon. Kasi tayo'y mamamatay. Totoo yan, no? Appointed ng tao na mamatay. Hebrews
9:27. As it is appointed unto man once to die, okay, namatay, and after this, the judgment. Okay lang sana kung mamamatay na, tahimik lang, ano? May judgment daw. Paano yun? May judgment, may paghuhukom. Hahatulan ng tao ayon sa kanyang ginawa dito sa mundo nung siya'y nabubuhay pa. Mga bagay na ginawa niyang mabuti at masama. Okay? Paano yun? Hindi ba tayo na nag-aalala o natatakot? Kaya kung wala tayong relasyon sa Panginoon, paano tayo maliligtas? Anong sabi ng John 3:16? For God so loved the world. Okay, sino yung world? Tayo yun, mga tao. Ganun na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, sa mga tao. Kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yung pahamak doon? Yun yung mga tao na hindi naniwala kay Kristo, hindi sumampalataya, hindi sinuko ang buhay, ay doon daw sila sa kapahamakan. Ano yung kapahamakan na yun? Revelations 20:15. If your name was not found written in the book of life, you will be cast into the lake of fire. Yun yung kapahamakan na sinasabi ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. Anong gusto natin? Kung tayo mamamatay dito sa mundong ito, hindi naman ito ang totoong buhay. We are just pilgrim here. Diba? Kaya nga appointed tayo na mamatay kasi matatapos ang buhay dito sa mundo. At tayo mayroong buhay na haharapin. Okay? Kaya kung hindi pa tayo handang mamatay, ay hindi pa tayo totoong handang mabuhay. Paano ibig sabihin nun? Kasi kung tayo mamamatay dito sa mundo, meron tayong buhay na walang hanggan. Kung hindi ka pa handa na igiba pang lahat para kay Kristo, di ba? Ano ang sabi niya? Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, okay, ang siyang nag-aalay ng kanyang buhay para sa akin ay siyang magkakaroon nito. Yun ang sabi ng Panginoong Jesus. Kung tayo daw ay mamumuhay para sa Kanya, hindi natin siya ikakahiya. Okay? We are confident that I am a believers and followers of Christ. I love Jesus. Diba? Namumuhay tayo ayon sa Kanyang panuntunan. Okay? So, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ang sabi niya sa John 11:26? Diba? Those who believe in me, though he die, yet he live. Kung siya I am the bread of life. Those who will eat this bread will no longer or will never be hungry. And whoever drinks this water that I am offering him will never go thirsty. Yan ang mga salita ng Panginoon. Kapag tayo nasa Kanya, sasampalataya sa Kanya, walang katumbas ang Kanyang pagmamahal sa atin. Wala rin katumbas yung inihanda niya sa atin na patutunguhan natin kumpara dito sa mundo. Ito, ang sabi ng Matthew, if you may read Matthew 24 and 2 Peter chapter 3, everything here on earth will be destroyed. Okay, walang matitiran. Bato sa kapwa bato. Pagdating ng kanyang pagbabalik, everything will be destroyed. By what? Not by water. Okay? Akala natin nagbabaha-baha, maguguno ang mundo sa pagbaha. Ang sabi ng Panginoon nung time ni Noah,
Okay, nung lumabas na yung baghari o yung rainbow, ang sabi ng Diyos, hindi na kailanman gugunawin ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Okay, ang sarap pakinggan, no? Pero bakit bumabaha pa rin? Kagagawa natin yung pagbaha na yan, kagagawa ng tao. Pero yung kagagawa ng Diyos na sinasabi niya, it will never be again by water. Ang pagsugpo niya sa mga masasama, sa mga tao. Okay? Kundi sa pamamagitan na ng apoy. Yan na ang darating. Okay? The earth and the heaven, okay, and all the elements na narito at naroon sa kalawakan will be destroyed by fire. Basahin niyo po, 2 Peter chapter 3 verses 1 to 18. Yan. Hanggat hindi pa raw na ihahayag sa bawat sulok ng mundong ito ang kanyang salita, ay hindi pa siya babalik. Pero kapag nakarating na, no, dahan-dahan nang nakakarating ang salita ng Panginoon sa bawat tao, ay nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Okay? At sa kanyang pagbabalik ay nakakatakot. Okay? Ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi nakatulad ng kanyang unang pagparito. Okay? Nung siya'y dumating dito sa mundo, ay ipinanganak sa sabsaban, okay? Humble person, okay? Siya ay pinarusahan, pinako, no? Dahil yun ang plano ng Ama para mangyari ang katuparan ng pagpapatawad ng kasalanan. Kailangan niyang dumating ng ganon, no? Na isang maamo, okay? Na kasi kailangan maamo eh. 'Di ba ang tupa, maamo siya kapag kakatayin siya, hindi siya tumatanggi. Hindi siya yung pumipiglas pag nag-aalay ng handog na tupa. Ganyan ang ugali ng tupa. Napakaamo, napakabait. Ganyan dumating ang Panginoong Yesus. Napakaamo, humble, no? Mahal niya ang mga tao, nagpagaling. Okay? At inialay ang sarili para sa kaligtasan ng lahat. Pero take note of the verse, okay? John 3:16. Namatay siya para sa lahat, pero ang sabi, sa sino mang tatanggap sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Sa sino man, whoever. Ay kung ayaw mo, wala tayong magagawa. Pero kung ikaw ay isa sa mga tumalima doon sa salita na yon, ay for sure natutuwa ang Diyos, ang Panginoon sa iyo, dahil tinanggap mo ang Panginoong Yesus. At ang sabi, no, sa John, okay, sa 1 John, si Apostle John ang nagsabi nito, whoever has the Son has life, whoever does not have the Son has not life. Okay, kung si Kristo raw ay nasa sa atin, ay meron tayong buhay na walang hanggan. Kung wala si Kristo sa atin, ay wala tayong buhay. Okay? We will be, again, in Revelation 20:15, casted into the lake of fire. Gusto ba natin doon? Okay, totoo bang may impyerno, Kuya Joey or Brother Joey? Basahin nyo ang Luke chapter 16. Okay? Yung mayaman at si Lazarus. No? Si Lazarus, ito yung pulubi. Okay? Na walang makain. Okay? Nag-aantay lamang ng mga mumo or nalalaglag na pagkain doon sa hapagkainan ng mayaman. At itong mayaman ay dahil nga mayaman, walang Diyos, walang kinikilalang Panginoon. So, kumpleto siya eh. Okay? Marami siya. Hindi ko kailangan ng Diyos. I am sufficient. Pero when the time comes, they both die. Itong pulubi at itong mayaman, okay, si Lazarus at yung mayaman, the rich man and Lazarus, they died together. Okay? Namatay sila pareho. Saan napunta si Lazarus? Lazarus went to Abraham bosom. Doon siya. Nasaan ba si Abraham? Is it with the Lord?
'di ba? In heaven. O, sabihin natin, ang ibang translation ay paradise. They are in paradise at nandoon si Lazarus. He enjoyed and comforted while the rich man went to Hades. Okay? So ngayon, itong mayaman ay nakikiusap ngayon kay Abraham. Sabi niya, Father Abraham, please, pakisabi naman kay Lazarus, daw niya yung daliri niya kasi uhaw na ako dito sa aking kinalalagyan. Init na ako. Anong sabi ni Father Abraham? Hindi na kami makakarating dyan. Hindi kami makakapunta dyan sa'yo at ikaw na nandyan ay hindi makakaparito. You cannot come over here. Kasi in between us ay a bottomless pit or a gulp. Okay? A chasm na walang makakapunta either ikaw or ako. We cannot cross over. Ang sabi ni Father Abraham. Ang sabi ng mayaman, ganito na lang, Father Abraham. Sabihin mo na lang kay Lazaro, bumalik siya sa lupa para masabihan yung aking mga kapatid kasi ayoko silang mapunta rito sa aking kinalalagyan. Ayoko silang magaya sa akin na naghihirap dito sa lugar na mainit. Okay? I am in torment, sabi ng mayaman. So take note of this. Mali pala yung mga tao ang nananalangin sa mga namatay. Kasi there is no chance at all. 'Di ba? Ang nananalangin ay yung mga mahal natin sa buhay na namatay na kung saan nandoon sila napunta sa kinalalagyan ng mayaman. Sila yung nagpi-plea, Lord, please help my family who are still alive. Na makilala ka nila, maintindihan nila na mayroon palang ganitong lugar na nakakatakot, mainit, nakakapasok. So, ngayon, sabi ni Father Abraham, kahit pa ang isang patay na si Lazarus ay bumalik doon at sabihan ng mga kapatid natin, mga mahal sa buhay, ay hindi rin sila maniniwala. Baka matakot pa nga kasi nabuhay yung patay. Ang sabi ni Father Abraham, marami na ang nangangaral. No? Nandiyan na yung mga salita ni Moses, ng mga propeta, or in our present time ngayon, nandiyan na ang mga nagpipreach ng gospel. Nandiyan na ang naghahayag ng good news, ng katotohanan para tayo makarinig, makaintindi, at ating paniwalaan. Pero kung hindi tayo maniniwala, wala rin. Wala nang magagawa. Okay? Marami na ang nangaral, sabi ni Father Abraham. Kung hindi sila makikinig, ay dyan din sila mapupunta sa iyo. Okay? So ano po ang lesson, mga kaibigan? No, marami na tayong narinig ng mga pangangaral patungkol kay Kristo, patungkol sa salita ng Panginoon. Inintindi ba natin? Binigyan ba natin ng pansin? Or masyado lang tayong abala sa mundo? Tandaan po natin, again, Hebrews 9:27. As it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Ulitin natin, sabi natin, okay lang mamamatay, pahinga na. Pero hindi. And after this, the judgment. May paghuhukom Di ba? Anong ihuhukom sa atin? Nakakatakot. Ang sabi, Ecclesiastes 12:13, all has been heard. Okay? Hear the conclusion of the matter. Fear God and obey all His commandments, for this is the whole duty of men. Okay? Yun daw ang ating katungkulan Diba? Matakot tayo sa Diyos at sundin ang lahat ng kanyang mga utos. Paano yung pagkatakot na yun? Yung ba yung natatakot tayo na parang kagaya ng kriminal or kagaya ng mga magnanakaw, masamang loob? Ganun bang pagkatakot? Hindi. Ang pagkatakot na sinasabi ng salita ng Panginoon, pagkatakot sa Diyos na may paggalang. Diba? May pag-submit, may pagsuko at pag-worship.
Yun ang ibig sabihin ng fear God. Okay? Dahil kapag wino-worship natin ang Panginoon, ginagalang natin siya with reverence, ay gagawin natin yung kanyang utos kasi natatakot tayo dahil makapangyarihang Diyos siya. Karapat dapat siyang sambahin. Okay? At pagkatapos yung 14, okay, at ang lahat ng ating ginawa at ipinamuhay dito sa mundo, mabuti man at or masama, ay daraan sa paghuhukom. Okay, Ecclesiastes 12:13-14. Okay, tayo ay daraan daw sa paghukom. Mabuti at masama ang ginawa natin. At pagkatapos, okay, darating ang paghukom na yan. Ang gagawin ng Panginoong Yesus sa kanyang pagbabalik, okay, ihiwalay niya ang mga kambing at ang tupa. Okay? Anong gagawin ng Panginoon doon? Kapag naihiwalay na niya yung mga nasa kanya, sumunod sa kanya, ay makakasama niya pang walang hanggan. At yung mga kambing, okay, anong kahantungan nila? Anong destination nila? Ulitin natin, Revelation 20:15. If your name was not found written in the book of life, you will be cast into the lake of fire. So doon itatapon. At pagdating doon, ano ang naroon? Okay, yung sabi, yung uod nga daw, hindi namamatay. So inuud ka, pero buhay. Ang uod, buhay ka rin. Kasi soul ka eh. Di ba? Oh. So, ang sabi ng Panginoon sa pagbabalik, okay, ganito, ulitin ko ha. Bibigyan ng glorified body yung mga nasa kanya. Okay, makakasama niya, glorified body. Kung anong meron siya na kanyo ng katawan, ay ganun din ang gagawin sa mga sumampalataya, sumunod, nakipagtipan sa Panginoong Yesus. At ang sabi, okay, ang mga namatay, okay, the second coming of Christ, ay bubuhayin mo na, una, yung mga namatay. Okay? Lahat ng namatay, pati yung nasa dagat. Okay? Kahit yung kinain ng pating. Magtataka ka paano yun. Ang makapangyarihan ng Diyos, kung paano niya gagawin yon, makikita natin kung abutan natin yon. Pero kung bukas, mamaya, namatay na tayo, ang abangan na lang natin yung resurrection natin. Yun na lang hintayin natin. Pero kung nabubuhay pa tayo at dumating, masasaksihan natin yon kung paano mangyayari ang mga bagay na yon. Okay? The dead will rise first. Okay? And then, yung mga buhay. Okay? Caught up in the air. Pagkatapos, merong matinding mangyayari, no? Yung tribulation. After na ma-caught up na yung mga nasa Panginoon. Okay? Ay merong tribulation period na tinatawag. Ito yung panahon na marami ang mahihirapang kumain. Kasi walang pambili. Ngayon, para ka makabili, kailangan mong magpatatak. Okay? Ng chip. Or otherwise, dito sa noo, 666. Kasi yun ang magiging sistema ng mundo eh. Kailangan mag-submit tayo kasi si Satan, siya yung maghahari dito sa sanlibutan. Okay? So, ngayon, may mga matitira pa na mga tatanggap sa Panginoon after na mawala na yung mga kinuha niya. Okay? Meron pa may maliligtas pa. Pero talagang daranas ng matindi hanggang sa kung kaya mong tiisin mo na maligtas ka sa panahon na yan. Dahil yan ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew 24. Ang magtiis hanggang wakas maliligtas. Yan na yun. Na talagang kung mahal mo ang Panginoon, talagang hindi ka susunod doon sa mga panuntunan. Parang magkakaroon ng mafia, okay? Parang communist era na talagang susunod ang mga tao para makakain. Okay?
Ngayon, kung mahal natin ang Panginoon at hindi na natin abutan yan mga kaibigan, na ngayon pa lang, no? At tayo ay bawian ng buhay. Mamaya, ako hindi ko alam. Baka after nito, hindi nyo na ako makita or bukas makalawa. Kasi, appointed tayo to die. As it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Ang mahalaga doon, did we accepted the Lord Jesus Christ in our lives? Diba? Hayaan mo na yan, bagay ng mundo. Talagang ang mundo papunta na sa sa kaguluhan. Okay? Yan ang maging sistema ng mundo. Pero ang kagandahan doon sa mga nakay Kristo ito. Ang sabi ng Panginoon in Philippians 4:7, that you may have peace with Christ. Diba? Kasi yung peace na yon, and the peace that passeth all understanding shall keep your hearts and mind in Christ Jesus. Yung kapayapaan na yon na ibibigay sa atin ng Diyos. Magulo man ang mundo, nagkakagera man dyan, may payapa ka, hindi ka matatakot. Because the Lord Himself said, in this world you have tribulation, but in me you may have peace. Diba? Anong kapayapaan yun? Hindi yun kayang bigay ng mundo. Hindi ibigay yun ng pinakamagaling na presidente ng US or whoever. Di ba? Walang kapayapaang hihigit sa kapayapaang kaloob ng Panginoon sa atin. Kaya, yan po mga kaibigan. Ganyan, no? Kung tayo ay handa na, no, anytime, at least na-secure na natin, di ba? Again, ang sabi ng Apostle John, who has the Son has life, but who has not the Son has not life. Wala kang buhay kung wala ka kay Kristo. Buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan dito. Hindi basta-basta buhay lang. Ito'y seryoso ang buhay na pang walang hanggan. Okay? Anong sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Walang ibang daan, no? Acts 4:12. There is no other name must given to man that he must be saved. Anong pangalan lang? Kahit banggitin mo na lahat ng religion, lahat ng leaders ng mga religion, ay isang pangalan lang ang binigay ng Diyos para tayo maligtas. What is that name? And who is that name? The Lord Jesus Christ. Siya lang. At siya lang din ang nagkiklaim na I am the way. Boldly, with confidence. Diba? Sino mang makakapagsabi ng ganon? Si Muhammad? Si Buddha? Si Hare Krishna? Sino pa? Sabihin na natin lahat ng mga kilala nating mga religious leader if they said that they are the way. No, in fact, they all died. Di ba? Hanggang ngayon, hindi naman sila na-resurrect. And sino lang ang nas-resurrect of all the people in history of mankind? Only the Lord Jesus Christ. Siya lang kasi ang makapangyarihan. Okay? Hindi naman siya kasi tao eh. Di ba? He is 100% God. And when He came here to earth, He is 100% man. Pero yung hinubad niya lang ang kanyang divinity. Okay, siya'y Diyos. Okay, John 1. 1-3, if I'm not mistaken. In the beginning was the Word. And that is Word. The word is capital W. In the beginning was Jesus. Okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and Jesus was with God. Okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus was God. Okay? For in Him was everything was made. Okay? Lahat daw ng bagay na kinreate ay dahil din sa Kanya. Okay? And then, dun sa baba, sa 14, and the Word, and Jesus,
Okay, and the Word became flesh. And Jesus became flesh. Kaya siya naglakad bilang tao. Diba? So, makapangyarihan ng Diyos. Siya lang ang kayang gumawa na yung buhay niya ibibigay niya, okay, para sa mga tao dahil sa kanyang pagmamahal, okay, sa kanyang pag-ibig sa atin, ng mga makasalanan, ibinigay niya. Pero kaya niyang bawiin. Kaya after 3 days, He rose again. And that is our blessed hope. Na meron tayong inaasahan. Dahil kung hindi nabuhay ang Panginoong Yesus, what's the use na mangaral ang mga preacher ng buhay na walang hanggan? Kung siya nga hindi nabuhay. Dahil siya nga ay nabuhay, yun ang ating blessed hope. Kaya ang sabi niya sa John chapter 14, verses 1 to 3. Okay? Let not your heart be troubled. Okay? Huwag daw kayong mag-alala, mabalisa, no? In my Father's house has many mansions. If it were not so, I will go and prepare a place for you. And after that I prepare that place for you, I will come back and take you to be with me. And you will be with me wherever I may be. Yan ang pangako ng Panginoong Hesus, mga kaibigan. Salita niya yan. Siya ang nagsasabi niyan. Okay? Huwag daw tayong mabalisa, mag-alala. Okay? Dahil umalis siya. Ngayon, nandun na siya, di ba? Nasa kanyang trono. Babalik siya, di ba? At kukunin niya lahat ng sa kanya ay sumampalataya. At sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan dahil sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Take note of that. Bahay na, pero ang nasa loob, mansyon pa. Tingnan how rich our God is. Diba? Bahay pa lang yun, ha? Pero ang laman nun, mansyon. What more kung mansyon pa yon, tapos ang loob nun ay ano na? Diba? Ganyan ang ating lugar na kinasasabikan pagdating ng panahon. Kaya lang, paano tayo mapupunta doon? Okay, ang sabi ng John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Iyan ang prerequisite. Kailangan daw tayong ipanganak muli. Okay, hindi literal, hindi physical, but spiritual rebirth. Magbabago tayo ng pamumuhay spiritual. Patay tayo sa spirito kapag tayo walang relasyon sa Panginoong Yesus. Okay? Those who have not the Spirit of Christ does not belong to Christ. Okay? Kung wala kang relasyon sa Panginoong Yesus, you are dead. Whether you like it or not, you are dead. Again, in Romans, if the Spirit of Christ is not in you, you are not belong to Christ. Okay? Ang sabi John 3:3, sino nagsasalita? Ang Panginoong Hesus. Hindi naman yung apostol niya na nagsabi nun. No? Basahin nyo. Kausap ng Panginoong Hesus si Nicodemo. Nag-uusap silang dalawa. Si Jesus ang tinatanong niya. Okay? In John chapter 3. Sabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Cannot see. Ibig sabihin yun, hindi ka man lang makatungtong doon sa pinto ng kalangitan. Diba? Baka nga kahit doon sa garden doon, hindi ka makakarating kasi hindi mo makikita. Not unless you have been born again, okay, spiritually, na you can enter. Pwede ka nang mamasyal, diba? Ano ba yung kapanganakang spiritual? Ito yung pagtanggap sa Panginoong Hesus. Ito yung pag-admit ng ating kasalanan na tayo ay makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas. At walang iba kundi ang Panginoong Hesus na siyang napako sa krus. Diba?
na paniwalaan natin yon, sinampalatayaan na natin, at pagkatapos nating tanggapin siya sa ating puso, ay meron tayo ngayong buhay, no? Panibagong buhay kay Kristo. At ang banal na Espiritu ang kikilos sa atin. Diba? Ang sabi ng Ephesians 1:13, after we hear, or after you heard, okay, yung good news, and then you are sealed, okay, bibigyan daw tayo ng selyo. Anong selyo? Seal ng Holy Spirit. Okay, di ba? Nabanggit ko yung 6:19 ng 1 Corinthians. Okay, know you not that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you. You were bought at a price. Binili kayo sa halaga. Okay, now you are not your own. Kung sumampalataya tayo kay Kristo, sinasampalataya na natin yung ginawa niya na pagpapako sa krus. Okay, kaya sabi doon, you were bought at a price. Binili kayo sa halaga. Anong halaga yun? Yung dugo ng Panginoong Jesus na dumanak, no, na umagos. Yun ang pinambayad sa ating kasalanan. So therefore, kung tayo ay tinubos na, sino nang may-ari sa atin? You are not your own. Di ba? Hindi na tayo. Kung tayo isasampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya wala na tayong wala na tayong kapangyarihan sa sarili natin . Dapat ang maghahari na sa buhay natin ang Panginoong Hesus. Siya na yung may-ari sa atin . Diba? Again, know you not that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you. Okay? You were bought at a price. Okay? You are not your own. Therefore, glorify God with your bodies. Itong body na to, bagamat tinubos na tayo ng Panginoon, yung kaluluwa natin, nasan yung kaluluwa na yan? Yan yung kaluluwang buhay na nasa katawan na to. Kaya, iingatan natin ito. Okay? Kasi yung tinubos ng Panginoon, nandyan pa. At kasama ang banal na Espiritu na siya ngayong, nangunguna dapat sa atin. Diba? Bagamat tayo nasa flesh, at ang banal na Espiritu ay nasa loob natin, nasa atin, ang banal na Espiritu, take note, ay ang Diyos. Okay? Kung papahintulutan natin na huwag mamayagpag ang laman, ay pangungunahan tayo ng Diyos. Pero dumarating sa point in time ng ating buhay na tayo pa rin yung nasusunod, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga fleshly desires. Di ba? Kaya nga ayaw ng Panginoon na tayo ay ma-confirm. Ulitin ko yung Romans chapter 12 verse 2. And be not conformed to the pattern of this world, okay? But be you transformed by the renewing of your mind, okay? That you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Okay? Huwag kayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Bagkus magbago raw tayo ng pag-iisip o ng pananaw upang mapatunayan natin kung ano ang mabuti, okay, good, at yung perfect. Ano ba yung perfect? Okay, walang bahid yun. Lahat yun ay galing sa Diyos, di ba? Okay, perfect will of God para maisabuhay natin yung kalooban niya sa atin. Kung ang ating pananaw ay nasa makalangit na bagay, di ba? Doon maghahari yon, magagawa natin. Pero kung hindi natin nire-renew o kung hindi natin binabago ang ating pag-iisip at nakatanaw pa rin tayo, okay, sa sanlibutan ito, kagaya ng inoffer ni Satan kay Jesus Christ when he was tempted, no, in Matthew chapter 4, nasabi ni Satan sa kanya, nakikita mo ba yan? Yung mga natatanaw mong yan. Hindi, syempre, sanlibutan, para sigurong Dubai, no? O kaya Las Vegas, di ba? Sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sumampalataya ka lang or sumamba ka lang sa akin. So, anong sabi ni Jesus Christ? Be gone, Satan! Layuan mo ako. Isa lang ang dapat mong sambahin. Ang Diyos lang ang ating sasambahin. Natalo si Satan doon. So, ganyan din dapat tayo. Tumindig, no?
panindigan natin kung tayo na kay Kristo, na kay Kristo. Kahit anong ialok sa atin dyan, ng mga bagay ng mundo, ay kaya nating manindigan na hindi yan ang kailangan ko. No? Sufficient is the grace of God. Okay? Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? Maraming bagay ang pwedeng gawin ng Panginoon para sa atin. Okay? You cannot see those in material things. Okay? Iba yung ino-offer ng Panginoon. Okay? Pero bagamat pwede niya tayong pagpalain. Abundant blessings. Okay? Kaya lang, yun nga sabi ng Panginoon Hebrews 13:5. Be content with what you have. Okay? Nasabi ko na to kanina, no? It's not just the material things, okay, of what you have in you. Okay? For I will never leave you nor forsake you. Okay? Be content with what you have. Sasabihin natin, ulitin ko lang ulit, wala naman ako ng bagay. Ano yung ko-content ko? Wala naman akong yaman, hindi naman ako yun nga ang sabi ng Panginoon kung ano ang mayroon ka. Tingnan mo muna yung sarili mo kung anong mayroon ka dyan. Kumpleto ka ba? Nakakalakad, nakakakita, nakakarinig, nakakapagsalita, may kamay, may paa. O, di makontento ka na. Iba kasi, meron na nito, ulitin ko lang, meron ng ilong, anong gagawin sa ilong? Hindi masaya sa ilong. Hindi na kontento. Anong nangyari? Pinaayos. Anong nangyari? Lalong nasira. Kapag salita ng Panginoon kasi, paniwalaan natin. Kasi, tuturuan tayo ng Panginoon din. Okay? Sabi sa Hebrews, He discipline whom He love. Mahal tayo ng Panginoon Pero pag matigas ang ulo natin, talagang papaluin din tayo. Didisiplinahin niya tayo. So kung meron na tayo ng lahat ng bagay na nasa atin, nakaloob ng Diyos, at ito ay templo ng Diyos na sinasabi, makontento tayo dito. Kahit na ganyan ang ilong ko, pangupango yan, pero nakakaamoy yan. Diba? Nakakahinga yan ng maayos. Kahit na yung tenga natin ay hindi kagandahan, ang mata, medyo malabo, pero nakakakita pa rin. Marami na talagang tao, halos buong muka, no? Nasira dahil hindi nakokontento. So, yan yung mga bagay na sabi ng Panginoon. At kung patungkol naman sa labas ng iyong katawan, kung anong meron ka, okay, masiyahan ka raw. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Meron ka ng bahay, hindi naman tumutulo, makontento, pasalamatan ng Panginoon. Meron kang sasakyan, di naman bago, o tricycle man lang. Pasalamatan natin, Panginoon. May tricycle kayo, iba wala Diba? Iba nga, walang paa Diba? Sabi ko nga kanina, may nagre-reklamong bata, wala daw siya sapatos na bago. Ibinili ng bago, pero hindi naman branded. Nagreklamo pa rin. Tinawag ng nanay niya, halika dito sa harap ng simbahan. Nakita mo yung bata, walang paa. Hindi naman siya nagrereklamo. Ikaw, may paa ka nga may sapatos ka na, ayaw ka pa. So, ganyan minsan, di ba? Kaya, huwag nating hantayin din na ang pagpalo ng Panginoon ay dumating sa atin. Masakit din mamalo ang Panginoon pag matigas ang ulo natin di ba? Makontento tayo. Kasi salita niya yan Yung content with godliness is a great gain. Yan ang sabi ng Panginoon. A great gain. So, wala lang yung mga bagay na yan sa sanlibutan. Si Solomon nga okay? Si King Solomon, okay? Isa sa pinaka-wisest king who ever lived. Wisest na, mayaman pa, okay? Pero dumating pa rin sa punto ng buhay niya na ang lahat ng bagay sa mundo ay walang kwenta. Wala daw kwenta. All is vanity. Kaya, totoo yun. Ang pinakamahalaga lang talaga ay ang ating kaluluwa.
Kasi darating ang araw, we will all leave this place. We are all just pilgrims dito sa mundong ito. Dadaan lang tayo dito. Matatapos tayo dito. Kaya sa ating pagdaan, nawa na nakilala natin ang Panginoong Hesus, na ipamuhay natin yung kanyang mga katuruan, yung nais niyang gawin natin dito sa lupa, no? Ulitin ko lang, yung Ecclesiastes 12:13, okay? All has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and obey all His commandments, for this is the whole duty of men. Ayan daw ang ating duty. Ganapin ang kanyang mga utos. Okay? Sa dami ng utos ng Panginoon, ang ginawa niya, no? Alam niyo kung paano? Ginawa niya 2 na lang. Okay? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, okay, and with all your strength. Okay, love God. And then the second one, love your neighbor as yourself. 2 na lang yan, ha? Kasi doon sa pangalawang utos na yon, okay, yung love your neighbor as yourself, naka-sums up na doon lahat. Na huwag kang mainggit sa kapwa mo, huwag kang papatay, o galangin mo ang magulang mo, di ba? Love your neighbor. Ibig sabihin, nakapaloob na doon lahat. Dahil kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo gagawin lahat yan. Yang mga utos na yan. Sa 10 utos, hindi mo na gagawin lahat yun. At yung pinakauna ay wala kang ibang Diyos kundi ang Diyos lang. Di ba? Wala kang sasambahing rebulto. Utos din ng Panginoon yan. Because He is a jealous God. Ang Diyos kasi ay spirit. Okay? In John chapter 4. For God is a spirit, that we must worship Him in spirit and in truth. Okay? Ang Diyos ay espiritu. Kaya nga binigyan tayo ng banal na espiritu para makakonek sa espiritu. Di ba? Ng Diyos. So, hindi tayo dapat sumasamba sa mga rebulto. Okay, I'm sorry, but I should not be as apologize, pero yun ang salita ng Panginoon di ba? Huwag daw tayong mananambahan sa mga rebulto, idols. At saka yung idols, it's very profound or parang malawak ng idols. Kapag meron ka daw pinapriority bukod sa Diyos, ay yun ang nagiging idol mo. Halimbawa, wala kang panahong magbasa ng Bible, which is the will of God, pero marami kang oras sa mga scrolling, browsing, okay, ng iyong cellphone, at marami kang pinanonood ng mga bagay ng mundo, okay, pero hindi mo man lang nabigyan panahon ng pananalangin mo, pakikipagtipan mo, or kung ikaw man ay hindi pa mananampalataya kay Kristo, dapat yon ang inuuna mo. Otherwise, tayo ay magkakaroon ng kapahamakan. Okay, napahaba na ang aking kwento, mga kaibigan. Kumakain lang kasi ako kanina ng noodles, ramen. Pero parang I was convicted by the Holy Spirit to share something about with values. Ito yun. Wala naman ako ibang nais i-share kundi ang Panginoong Hesus sa mga makakapanood. Minsan nagpapatawa ako, no? Nagpo-post ako ng mga funny jokes, okay? Mga cooking, pero this is the most important thing. Okay? This is really, wala tayong talo kapag ang ating ginagawa ay pagbibigay lugod sa Panginoon. Kasi sabi niya rin, okay, 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do it all for the glory of God. Okay? So ano man daw ang mga bagay na ginagawa natin, kumakain man tayo or umiinom, inom ng hindi inuman, hindi lasingan. At ano man ang mga bagay na pinagkakabalahan natin, gawin daw natin lagi na may kaluguran sa Panginoon, di ba? Yung nakikita niyang kasama siya doon.
Kaya yan, itong mga gadget natin, gamitin natin para sa paghahayag ng mabuting balita, sa paghahayag ng mga bagay ng Panginoon. So, kesa naman sa kung ano-ano lang minsan ang nasi-share natin, hindi masama namang mag-share tayo ng mga informative at parang mga details, pero sa ngayon kasi it's getting worse really. Kasi ang mga nakikita na natin ngayon sa social media ay mga halos kabastusan na, no? Naalala ko nga noon mga 80s pa siguro, no? Parang mga babae ay napakahihinhin pa ni hindi masilipan, no? Ayaw masilipan habang naliligo. Ngayon magtataka ka, no? Hindi naman sa nanonood ako, pero syempre social media ito, hindi naman ako talagang sobrang nafi-filter yung mga nakikita natin. Pagbukas mo lang nito, makikita mo na dito na naliligo diyan sa cellphone. Pinapakita na, kabaliktaran nung unang mga panahon ng mga kababaihan ay talagang ipit na ipit ang mga talagang ayaw masilipan. Ngayon, iba na. Talagang nakakatakot na. Talagang si Satanas ay hinihila ang mga tao para marami siyang makakasama sa pagbulusok niya doon sa bottomless pit, no? Kaya wag po tayo magpadala. Gamitin natin ang ating mga gadget to overcome evil with good. Okay? I-proclaim natin ang mabuting balita, ang patungkol sa pagliligtas ng Panginoon at ng marami ang maligtas, makakilala at ma-divert ang kanilang mga isipan, no? Kaya yan po, guard ourselves, no? Redeeming the time, for the days are evil. Yan ang sabi sa atin, no? Redeeming the time. Okay? Huwag na raw tayo mag-aksaya ng panahon sapagkat talagang pasama na ng pasama ang mga araw. Maraming salamat po and shout out sa inyo. Meron akong 1, 2, 3, 4, 5 million viewers. Thank you. God bless you sa inyong 5 na nakinig, no? Veron Cruz, Ate Lydia, hi. Emily, Debbie, and Maria. Ito si Veron, si Pebbles, ang aking kaklase nung elementary. Pagpalain po tayo ng Panginoon, no? Ito yung napakinggan nyo ay malaking kapakinabangan at malaking kaluguran sa Panginoon. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, Brother Joey. Bye-bye po sa inyo. God bless.